half day lang. Dalawa yun. Kami, diba? Kami ang pupunta yan, no? Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito kami sa Scarborough Town. Naka-out ko lang. Ay, galing akong work. Si Marvin galing sa bahay kasi half day lang siya. Tapos, ginamit na namin yung gift card. Magwa 1 year na to sa akin. $50 ang laman nito. Tapos, bumili kami ng AirPods kasi nawala na naman yung AirPods ko. Ayan. Tapos, meron pang natitirang $12. Magja-Jollibee ako. Kahapon pa ako nagka-crave sa Jollibee. Uy, oro-oro mo ko Jollibee. Dadagdagan ko na lang ng $2 para magja-Jollibee tayo. Anong gusto mo yung spaghetti or yung dalawang chicken? Ayaw mo kumain? Akin na lang. Yung dalawang chicken na lang. Ang laki-laki na ni Marvin. Ako-conscious na siya sa taba niya. Nahirap gumalaw pala. Kasi, pakita mo yung pantalon mo kung gaano ka-fit na. Hinihingal na daw siya, guys. Ayan, fit na yung pantalon niya. Magwi-winter na, hindi na malalagyan ng leggings yan. Wala tayong pambili ng pantalon mo, magpapayat ka, ha? Mahal-mahal ng pantalon. Try muna natin. Baka mamaya hindi gumagana, baka balik tayo. Phone ko ang gagamitin o phone mo? Sa akin na kasi ako naman gagamit eh. Yung galing Pilipinas, mga nawala eh. Dalawa yun. Ang lobo to. Yun lang. Baka mama. Oo nga, wag mong sirain kasi pag hindi gumana pwede pa natin mabalik. Dahan-dahan. Paano mo tatanggal? Baka man full charge kaya yan. Randa? Tapon natin. Gumagana naman guys, lobat lang siya kaya kailangan i-charge. Direct tapon na natin to. Ayaw na sa bag. Baka mamaya magka-problema para mabalik natin. So, balik muna natin sa bag. Ano to? Gagamitin ko to. Yung chicken with rice na lang. Hati na lang tayo yung 2 chicken, 1 rice. Di ba ano yan? Di ba ano? $12 may git yun. Sa mga $4 lang inad ko. May 3 pieces chicken na yun. May water naman ako dito eh, kaya di na ako nag-drinks. And dumi. Hingi ka ng ano pa mo, tissue. Here comes the baby. Chicken. Rice, saka gravy. Bulagat. Pakita ko nga, 3. Kasi magkano lang eh, kaya sabi ko tatloin ko na. Magkano lang iaad ko eh. Chicken. Balat sa'yo? Balat lang sa'yo? Hindi. Uwi ko na lang. Uwi ko na. Uwi mo na sa'yo yung daya mo. Ito yun. Saba. Ayan na. Let's go. Tapos na kami. Ito galing pa tong Pilipinas. Oh. Daming sakay, punong-puno. Doon na tayo sa may gitna. Oh. Tagal pa dito eh. Para makaupo tayo. Medyo malayo-layo ako magtayo. Diba? Nandito na tayo sa Kennedy Station. Mamaya pupunta kami yung Value Village ni Marilyn. Magdadala kami ng mga ibang gamit. Yung hindi namin masyadong nagagamit. Tapos titingin kami ng damit. Baka may mabili kaming damit. Pang winter. Kasi kay Marvin nga yung pantalon nga niya. Ang lalaki. Ang lalaki. Ang sisikip na kailangan niya na ng bagong pantalon. Kahit mga dalawa lang. Sa Value Village na lang kami bibili. Oh guys, ang kalat ng aming kwarto. Ito Value Village na yung mga pantalon ni Marvin na maliliit. Ayan. Yung leggings di na rin kasya kay Marvin. Ang laki na ni Marvin eh. Ngayon, back to work na uli kami pala ni Marvin. Ayun, gumising uli kami ng 4:30. Kagabi, alam nyo, kagabi nga no? Kagabi kasi, siguro dun sa kinain namin, dun sa sa Union Station. Pag uwi namin, di ba nagramen lang kami siya ka-burger na McDo. Pagdating namin dito ni Marvin, nung patulog na kami, hindi kami mapakali, talagang
humihilab talaga guys yung tiyan namin. Iyon lang yung kinain namin yung ramen. Piling namin yung ramen talaga. Kasi yung burger naman ng McDo, kumain din kami nun. Hindi naman kami sumasakit ang tiyan dun. As in, pares kami humilab kahagabi talaga. Nung oras na kami din. Kasi si Marvin unang punta ng washroom, ako ang next. Tapos hindi ako mapakil kung ano nang higa ang ginawa ko para lamang hindi ko maramdaman. Sabi ni Marvin, tulog mo na. Hanggang sa pinilit ko na makatulog. Nakatulog na ako. Pagising, wala na naman guys. Awa ng Diyos. Tapos, hindi na kami nakapagluto. Bala ko magluto kahapon ng chicken. Pero nagsaing ako kagabi bago matulog. Ang inulam na lang namin ni Marvin, sabi ni Marvin, mag-sardinas na lang daw siya. Tapos naalala ko, oo nga. May sardinas nga pala kami dyan. Dala nila Mama Aida, saka Century Tuna. So, yun na lang binaon ni Marvin. Di na kami nagluto. Di napabilis yung asikaso namin kanina. Tapos, alam nyo ba? Pag hindi ko chinek yung weather, pero sinabihan pala ako ni Marvin na malamig daw. Ilang degrees kanina, be? 10 ata. Kasi nung dumating ata ako dun, parang may narinig akong sabi nila 10. Di yun, ang lamig. Bali, ang sinuot kong jacket, yung manipis lang. Ang lamig na talaga. Ang lakas, kanina din mahalakas na ang hangin nung hapon So, ayun, habang naglalakad ako, hindi rin ako nagsapatos. Nakachinelas ako, pero may medyas. Yung medyas ko sobrang, nipis. Tapos nung dumating na ako sa Warden Station, doon ako sa labas, hindi ako pumasok sa loob. Sobrang lamig. Ang tagal dumating nung bus. Grabe, guys. Alam nyo, parang na-delay siya ng 10 minutes. So, yung 10 minutes na yun, para sa akin, ang tagal na nun. Kasi ang lamig-lamig. Parang, ko naninigas na ako sa lamig doon. Puro delay. Nakadaan na yung mga bus na dumadaan. Nakadalawang beses na. Kasi tapos nung dumating na yung bus ko papunta sa Scarborough Town, grabe, punong-puno yung bus. Yung mga dinadaanan namin, ang daming nag-aabang. Sobrang dami. As in, puno talaga kanina. Tapos pagkadating, buti na lang, hindi ako naiwan ng bus papunta na sa work ko. Galing Scarborough Town. Pagkadating ko doon, wala pang 1 minute kung kabababa sa bus. Galing Warden Station, dumating na yung bus papunta doon sa trabaho ko. Pagkasakay-sakay namin, nag-alisan na. Alis na yung bus. Kaya sabi ko, thank you Lord, nakasakay ako. Kasi mag-iintay na naman ako ang lamig. Hindi ako naka-ready. Kaya bukas, i-check ko yung kung malamig. Di yung makapal na susuotin ko. Tapos magsasapatos na ako. Tapos, ayan. Pagkatapos nun, kaya pagod ako. Tuesday pa lang, back to work pa lang. Grabe na yung pagod ko. Kasi ang nangyari kanina, yung machine ko, may problem. Hindi yung machine ang problema, yung mga papel namin na may problema. Dahil yung pinagagawa ng papel sa loob, parang may problema daw. So, wala daw silang magagawa. Hindi daw maayos yung machine ko. Dahil yung papel talaga ang problema. Di ang dami kong damage. Ang dami bumabagsak. Talagang, agad na agad ako kanina at buti na lang tinutulungan ako nila ate. Kasi hindi na ako mapakali. Tapos bibiro pa ako ng super ko. Sabi niya, kamusta daw yung work ko? Kasi naglilinis na kami ng machine at mag-uuwian na nga. Sabi niya ba nakakapagod? Tapos tumawa na lang ako. Sabi ko, yes! Sobrang pagod. Sabi ko, ganun. Tapos tawang-tawa siya. Sabi niya, kung gusto ko pa daw ng isa pang label. No. Hindi ko na nga siya natapos. Nag-stop na ako kasi ang papangit na talaga ng lumalabas. Sayang yung sayang yung mga papel na nagbabagsakan. Sabi kong ganyan. Di ayun, pagka namin, talagang pagkalabas ko doon, punta kong washroom, nangangatog talaga yung hita ko. Tapos nagsend ako kay Marvin na, naka-sad face. Sabi niya, Bebe, bakit? Ano nangyari? Pagod ako. Charing. Pagkadating ko ng Scarborough Town, tumatawag na ako kay Marvin kung nasa na siya kasi iniintay ko nga. Dahil nga, ngayong araw, yung asikaso namin ng SIN number, dahil nga kahapon pagdating namin dito sa bahay, nandito na yung work permit namin ni Marvin. So, kailangan agad maasikaso daw yun kapag na-receive na. Di punta agad kami. Bale, nung pumunta kami doon, buti na lang walang pila guys sa Service Canada yun Tapos mag-aasikaso pa kami ng health card sa Service Ontario naman yun. So ayun na nga,
nandun na kami sa Service Canada kasi nung last time na pumunta kami dahil nga balak namin magre-renew na kami dahil pa-expired na nga ba? Work permit namin. Yung pala kailangan muna namin intayin na ma-approve yung aming work extension bago kami makapag-renew. Pagkadating namin doon, ang bilis talaga as in. Nandiyan na kami pagdating, di pasok dire-diretso. Ang hiningi lang naman sa amin guys, yung copy ng work permit namin both ni Marvin, tapos yung passport. Tapos nag-intay lang kami ng ilang minutes, tinawag na kami sa loob. Iyon uli, hiningi uli yung passport namin, tapos yung work permit namin. Tapos may sinulatan kami, sinulat namin dun yung name ng father namin, name ng mother namin. Ilalagay namin yung apelyido ng mother namin nung dalaga pa sila. Kasi, chine-check nila kung yun din yung nakalagay sa passport namin. So, sobrang bilis lang, as in, ang bilis. Tapos yun, naggala kami sa loob ng Scarborough Town. Tapos, sabi ko kay Marbe, gusto ko mag-Jollibee. Kasi yung Jollibee lang talaga yung pampawalang stress ko. Sabi niya, bakit? Stress ako, bebe. Stress ako. Sabi ko, ayun, nag-Jollibee kami nang wala sa oras. Pero okay lang. Ay, oo nga. Kasi every month, once a month, nagja-Jollibee ako. So, first week ng September na, ayan, start na uli ng Jollibee. Tas next month na uli, napaaga lang ngayon. Kasi nga, syempre, yung mga, hindi mo maiwasang mapaisip din sa mga bagong policy. Tas ngayong September, may bagong policy ilalabas, hinihintay na natin. Ayun, pagkatapos nun, nabibusog na nga kami. First time namin tikman yung burger steak ng Jollibee. Masarap naman. Parang kalasa lang din nung sa Pinas. Pero ang liit ng patty niya. Maliit. Pero okay lang, dalawa naman yun. Tapos rice yung kay Marvin. Ako yung chicken tsaka spaghetti. So, share lang kami ni Marvin. Tikiman kami ng kanin na may patty ako. Tapos titikman niya yung chicken ko. Tapos yung spaghetti ko. Yun lang naman. Tapos yung drinks namin, isa lang, share na lang kami ni Marvin. After namin kumain, ikot-ikot kami, punta kami ng Zara, punta kami ng Tommy. May mga sale kasi, pero hindi kami bumili guys ha. Nagtingin-tingin lang, kahit sale kasi ang mahal talaga. Tapos sabi mo, nakaya na tayo bili niyan. Try namin bumili sa Boxing Day. Kahit ba bagong damit na parang isang bagsakan, kahit once a year sa Boxing Day, yun. Pero depende pa rin kung makakabili kami kasi ayaw na sana namin magdagdag ng mga gamit. Ang dami ng gamit kasi if ever, baka mag-bye-bye Toronto. Pero sana, kung papalarin tayo dito, edi dito. Pero pag hindi, bye-bye Toronto. Ayun. Pagkatapos namin ni Marvin, umuwi na kami. Nag-message pala sa aking landlord namin, si Tita. Kasi may binake daw siya na kakanin. Nakalagay daw dun sa table. Tigisa kami nung kalapit na room. Ano yung tawag nung kakanin ni Tita? Hindi ko alam din eh. Basta kulay violet siya. Masarap. Ubus nga, inubos ni Marvin. Pero nakatikim naman ako guys. Masarap. As in. Tapos meron pang parang Costco na parang ang tawag na basta tinginan ng Costco. So, pagdating namin dito, nagpahinga lang kami ni Marvin. Tapos, ayun, nag-marinate na pala si Marvin ng, anong marinate niya? Fried chicken. Ayun, niluluto na dahil 8:20 na, dapat before 9:30, nakahiga na kami. Maaga kasi kami natutulog ni Marvin dahil nga 4:30 kami gumigising. Pero nung nasa London kami guys, grabe kami kung magpuyat. 1:00, 2:00 kami natutulog. Pero mahaba naman yung tulog namin. Pero nung 6 kami na gising. Pero nakatulog uli kami. Nagigising na kami mga 8 or 9. Kaya okay lang na magpuyat. Kasi medyo nakakabawi-bawi kahit papaano. Late nagigising. Ang sarap ng late magising. Ay dun pa. Diba, siyempre dito sa basement kami. Pag nagigising kami, sobrang dilim talaga as in. Kasi nga, nasa ilalim kami. Doon, pag nagising kami, may liwanag na kami nakikita. Dahil nga sa bintana, guys. Tapos, paglabas namin sa kwarto, nakikita na, paglabas namin sa kwarto kasi, yun na yung kitchen. May kitchen na doon. Kita na namin yung bintana doon sa backyard. Lumalabas ako doon sa may, sa may backyard. Doon lang sa may pinto. Para lang makaano lang ng hangin. Malamig eh.
Tapos, yun, gandang tingnan ng backyard, diba? Di pa rin talaga maka-move on dun eh. Kanina nga ba naglalakad kami ni Marvin, parang ang sarap-sarap talaga pag sa province, no? Province kami ni Marvin magstay. Yung mga ganyan. Kasi ang daming puno kami nakikita. Iba talaga yung dating. Laki ako sa probinsya, pero hindi ganun yung probinsya namin na puro puno. Kasi puro bahay-bahay. Kasi yung bahay namin, pabayan na, hindi kami dun sa parang dulo-dulo na. As in linang. May ibang word ba sa linang? Ano bang tawag sa inyo sa parang linang? Yung para pa puro farm na, puro bundok na. Ano tawag sa inyo ng ganun? Gubat? Basta parang linang. Yung puro puno na makikita, wala masyadong bahay-bahay. Kung may makita ka mang konti-konti lang, yun ang tawag sa amin. Kasi kami yung sa amin parang bayan. Parang datingan pala ng pag yung bayan, downtown dito sa ano. Ano ba? Yun nga, nandito yung downtown dito sa Toronto, yun yung parang bayan nila, yung pinakabayan, kasi yun yung pinakamadaming tao. Tapos tong Scarborough, yung mga part na napalabas ng bayan. Parang ganun. Ayun, saya lang dun. Kasi pag tuwing gigising, no, may kita mo dami ng puno. Tapos ang lalaki ng puno. Yung as in lumang puno talaga, guys. Yung backyard pawawas. Walang bakod. Kaya ang lawak ng nakikita mo talaga. Nakakatuwa. Ang saya. Ayun. Back to, na uli naman kami. Back to work na uli. Nasulit naman namin yung bakasyon namin ni Marvin dun sa London. Sana maulit uli. Pero baka matagal na uli kasi syempre, work na naman. Matagal pa uli yung long weekend. Gusto namin pagpupunta kami dun. Long weekend para naman kahit paano masulit. Kapag 2 days kasi ang bilis. Ayun, 3 days. Diba? Uwi din kami ng kung may sasakyan kami, baka late na kami umuwi. Kasi 2:30 kami umalis kahapon. Kung may sasakyan kami, kahit kami umalis. Kahit mga alas 5, kasi 2 hours drive lang naman yun. Pero nung nagbus nga kami, halos 5 hours yun. Punta kaming Union, nag-stop kami sa Union, naghanap kami ng pagkain pa. Tapos nakauwi na kami. Ganun, anong oras na din. Message nga kay ate, ng bahay na kami. Tapos sabi ni ate, 5 hours kayo? Yan. Di ba? Ang laki ng diferensya kapag may sarili kang sasakyan. Ang bilis-bilis. Pero ayun nga. Kasi inisip lang namin kung magre-rent kami ng car papunta doon. Hindi naman namin halos magagamit yung car. Di ba? Magkano sa isang araw yung rent ng car? Parang pinakamababa 70 pataas. So, sa mo 70 a day. Yung binayaran lang namin sa pamasahe, 125. Alis kami ng Friday. Yung book namin ay Friday ng hapon kami aalis dito sa Toronto. Tapos, pag uwi namin, ang tawag dito, yung uwi namin Monday ng hapon. Kaya sulit din naman, guys. Tapos, binasyalt kami nila Ate Noel. Talaga si Claire. Si Claire talaga nagpasaya ng aming bakasyon ni Marvin eh. Pinasyal kami kahapon. Enjoy naman kami sobra. Talaga. Sabi nga ni Marvin, parang ngayon lang natin nasulit yung yung parang long weekend, naging long weekend dito. Kasi yung pag may mga long weekend naman, wala naman kami pinupuntahan ni Marvin. Pasyal lang kami diyan. Ayun. So, nga pala, may nag-message nga pala sa akin, guys. Nagpapapromote ng product nila sa Amazon. Bali, sasendan nila ako ng free na product. Tapos, yun, ipopromote ko sa TikTok account ko, Facebook account ko, pati yung aking YouTube. May mga nagkapaganon sa akin. Meron ng rin yung picturean, bagong open. Hindi ko lang napuntahan, pero balak namin puntahan yun ni Marvin. Naman kami, willing naman kami mag-promote ng mga product sa mga Pilipino, mga small business, kahit walang bayad. Willing ako. Kasi iba ko din kaibigan dito na may
parang business maliliit na tinutulungan kong i-promote. Wala nang bayad para lang makatulong tayo, diba? Kaya mga minsan pag may mga pasyal nga kami ng mga food or mga tindahan ng kung ano-ano, pero sa Pilipino, yun, nag-vlog ko para naman kahit papaano mapansin din ng mga iba nating kababayan nandito sa Toronto. Siyempre, tulong-tulungan na lang i-promote yung mga product ng ating mga kababayan, guys. Ayan, guys, magbabantay muna ako ng fried chicken. Ito lang yung kwento natin ngayon. Yung vlog natin ngayon. Sinare ko lang yung araw namin. Sorry na kung hindi ko na i-vlog kanina. Kasi nga, ang sakit-sakit talaga ng ulo ko kanina. Nawala lang siya nung kumain na ako. Nagkaroon ako ng lakas. Tapos lambot na lambot din yung tuhod ko kanina. Kaya hindi ko na nagawang ilabas tong camera. Nasa bag siya kanina. Dinaladala ko pa naman, di pa naman pala magagamit. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Si Bebe nandun sa computer, laptop, busy. Kaya hindi ko na ipapakita. Bye! Huwag niyo kalimutan mag-follow sa aking TikTok account na Crystal Herrera at yung Facebook page ko na Crystal in Canada. Thank you! Bye-bye!